Hello guys! Magandang araw sa inyo mga katinda. So, i-share ko to kung aking CCTV. Sa totoo lang, ito ay nakahang lang yan dyan. Minsan natatawa ako. Minsan nakaganyan siya, nakatungo na siya, pa ako na lang yung tinitingnan niya. Ayan, kasi kaya siya dyan kalahati lang. Para makita niya pa rin hanggang dito sa kabilang side. Dyan sa kabilang side, sa lagayan ko ng pera. Kasi yan ay merong motion detection. Dahil may harang dito, hindi niya na makita yung nandoon sa kabilang side. Kaya siya nakakalahati lang yung nakapatong sa kanya. Kaya ang ginawa ko, umorder ako sa Shopee nung patungan niya para hindi na siya nakaganyan. So, titesting natin kung okay, kung effective yung nabili kong ito. Guys, yung nabili ko, ayan, ito yung CCTV holder. Dalawa yung klase ng binili ko guys. Kasi lalagyan ko rin yung nasa sala namin. Lagi kasing nalalaglag yun. Ang kagandahan nito ay na-adjust siya. So, yan. Ito pwede rin siya dito guys. Ganyan. Pwede yan. Ito tornilyo. Tapos yung CCTV dito nakapatong. Ito naman yung isa guys. Ayan. Ito transparent ito guys. Ayan. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan magpako kasi magaan lang naman yung CCTV. Kahit nakadikit lang siya dito, okay lang. Basta flat yung ating pagdidikitan na pader. So, ito siguro doon na lang sa sala. Kasi dito wala akong pagdidikitan. So, itong isa, ito na lang ilalagay ko dito. Ayan. So, yan guys, kung may CCTV kayo at problemado kayo ng paglalagyan. Meron pang isang klase nito, yung kahit saan mo iikot. Para siyang may spring na naiikot mo siya, kahit saan mo siya ikabit, pwede yung CCTV. Actually, ito, hindi niya nakikita yung mismong binabayad ng customer. Gusto ko sana yung actual na binabayad ng customer ay makita. At gusto ko rin at the same time makita yung kaganapan dito sa loob ng tindahan. Kasabay niyan para magkaroon ako ng free shipping. Umorder din ako nito 5 meters. Ayan yung pangdikit. Baka sakaling pumalpak yung pandikit nun. At saka ito guys, lagayan ng mga underwear pag maglalaba tayo sa washing para hindi malustred yung ating mga underwear. Yung mga garter, yan. Yan yung net laundry natin. Dalawa yung in-order ko, parehas lang na size. Tapos, i-share ko din ito sa inyo, yung ginagamit ko para dun sa mga anak ko, lalo na dun sa bunso ko na sobrang taba. So, ito yung pinagagamit ko sa kanila. Itong Betadine Skin Cleanser. Ginagamit ito pag yun medyo maasim, may amoy, sa paa, sa buong katawan. Ginagamit ito para mawala yung mga hindi ka nais-nais na amoy. Parang magiging sabon mo lang to kahit isa or dalawang patak lang, matipid na. Tapos yun na yung ikukuskus mo doon sa parteng katawan mo na medyo may amoy or kung ano-ano pang klase. Para mawala yung bacteria, yung fungi, at kung ano-ano pa. So marami itong pwedeng paggamitan guys. Ayan, matagal na ako gumagamit ito sa anak ko. So yan guys, una kong kinabit dito yung CCTV. So, napansin ko, bakit hindi ko na lang ilagay dito para makita ko yung sa customer at the same time, dito sa lagayan ng pera ko. Yung pera ko kung saan-saan yan inilalagay. Para malito yung mangungupit. Charot lang. Ayan. So, yan mga kasari, dito ko na siya inilagay pero may motion detection pa rin to. Para kung saan ako pupunta or yung nandito sa tindahan ay ma-detect kung nasaan man pumupunta. Lumilingon siya, minsan hindi. Dito ka Marites. Lumilingon siya. So, pag nandito ako, pupunta siya dito. At ang kagandahan dyan, dahil may lagayan na tayo, hindi na tayo mahihirapan kung saan-saan ilalagay. Ayan, nakapantulog pa ako guys. Magang maaga pa. Nakababa pa yung ating trapal. Ibig sabihin ay ang init ay mataas pa. So, mamayang hapon, ang init nandito na sa likod ng tindahan. Problema dito guys, pag naka-on yung ating motion detection dito sa ating CCTV C200, pag gumalaw ito, yan, kahit hindi yan tao, susundan niya. Pag gumalaw ito, yan ang titignan niya. Pag gumalaw yung chichirya, yan yung titignan niya. So, yung mga importanteng record, hindi nakukuha. Kunyari yung tao, papunta doon. Ang una niya madidetect yung mga hindi kailangang i-record. Katulad niyan. Pag binubuksan kasi yung pinto dito sa umaga, ay nasasagi itong mga chichirya ko sa taas. So, tumitingala yung CCTV natin. Katulad niya, nakatingin siya dito kasi gumagalaw ito. Hindi ko alam kung saan ko talaga siya isi-set up, dito or dito. Kasi gusto kong makita yung kaganapan dito sa loob ng tindahan.
Minsan kasi pag umaalis ako, tinitignan ko kung may tao na dito sa tindahan, chine-check ko kung anong oras umuwi yung anak ko at nagtinda, nagbukas, ganyan para malaman ko. Minsan nag-check ako, binibenta nung anak ko, kung tama yung presyo niya, pinapakinggan ko sa CCTV, kung ano yung kinuha niya. Yun yung purpose ko dito sa CCTV, kaya meron akong CCTV dito sa tindahan. Katulad nung isang araw, yung asawa ko ay nagtinda ng Red Horse, may paskel na ako dito, oh. Ayan, nakalagay, oh. Huwag magbenta kung walang kapalit na bote. May paskel na ako dyan. Tapos dito sa rep, meron akong paskel din na sobrang laki dati. Tinanggal ko na. May paskel ako dyan. Huwag magbebenta kung walang bote. Pero, yun nga, nakita ko sa CCTV, narinig ko ng asawa ko nagbenta sa kapitbahay ng Red Horse na walang kapalit na bote. So, kung hindi ko nalaman sa CCTV, hindi ko makukuha yung bote na hiniram. Biling ko sa kanila, wag talaga magpahiram kasi sayang yung bote pag hindi binalik. Magkano rin yung deposit nung Red Horse? Parang 5 pesos or 5.50, mga ganun. So, lugi na agad ako doon. Hindi naman talaga sila nagbabalik. Ako nga doon sa Coke, kahit may pang-deposit sila, hindi na talaga ako nagpapahiram unless meron sila talagang bote. Kasi, stricto na yung Coke, diba? Ayaw na nila magpahiram or mag-deposit ng bote. Ayan, masilaw. So, yun guys, yung kaganapan dito sa sari-sari store ko. Medyo makalat ako dito. Naggugupit-gupit ako ng Downy. Tapos, yung Ariel natin, wala na. Ito, hindi pa to gupit. Hindi pa gupit. Kukuha tayo dun sa taas. So, ito mga kasari, ay may kasama siyang tornilyo. Kung sakaling kung saan mo siya ilalagay na pwede mo siyang itornilyo. Pero ako, wala siyang pagtutornilyuhan. Ayan, tinape ko na lang. Yan, kalalagay ko lang yan siya kagabi. So, hindi pa siya nakafix. Okay naman siya mga kasari. Magaan lang naman yung CCTV. Tapos, meron ako doong saksakan. Ayan, doon ako nagsasaksak ng electric pan. Saka itong CCTV. Pati yung ating pang sounds dyan. Doon ko rin sinasaksak. So, ito nung inilagay ko dito, tinape ko rin lang. Ayan, para hindi ko mabutasan to. Sayang naman kung bubutasan. Tapos, biglang tatanggalin mo pala. So, pwede din naman ang tape mga kasari. So, ito pa lang ang benta ko guys. Aga pa naman. O, yan. Tapos, may mga coins tayo dito. Para madaling magsukli. So, yung iba coins yung binayad sa akin. Sa mga benamano ko. So, ito yung hihimayin natin mga kasari. Tapos, may dumating pa akong parcel. Yan. Bungi-bungi na. Kailangan nating i-adjust yan para matakpan yung mga bungi-bungi. Katulad niyan, patong-patong yan dito. Ang gagawin ko, yung isang klase, ibababa ko para may takip dito. Kasi, wala pa akong order. Mamaya pa akong mag-order kay grocery. Yan. Ito, meron ako ditong quantity kung ilang peraso dapat. Bumaba na siya sa quantity na yun. Dinadagdagan ko na umorder na agad ako. Depende yung quantity na mini-maintain ko kung gaano kalakas. Katulad din yan sa mga dilata. Ito, in-order din sa grocery. Kaya yan, wala na yan sa likod. Kaya wala na sa taas. Pag mga wala na sa taas, 2 layer na lang. Ibig sabihin, ubos na rin sa likod. Tapos dito, wala tayong kaldereta. Ubos na yung ating kaldereta. Ayan, ito, may order ako nito sa Lazada. Kasi, less than 20 pesos lang yung puhunan pag kay Lazada. Sa original price ay 24.50 yata yan. Tapos ito, nasagi pagbukas. Natanggal. Nandiyan niya sa taas mga kasari. So, yung ating ginagamit sa pag-ano natin ay clip. Ayan clip lang. Lang yan. Isasabit lang yan dyan sa taas. Tapos, pag may bumili, hihilahin lang yan. May iwan yung clip sa taas. Tapos, pag may bago kang dating na chichirya, kukunin mo lang yung mga naiwang clip sa taas, yun ulit yung gagamitin mo. Tapos yun, pag naiwan doon, chichirya lang talaga mabibigay mo sa customer. Hindi na ako nagbubutas kasi diba, pag butas, mahirap siya hilahin. Mapupwersa yung chichirya natin. At madalas ako nagkakabio pag nagbubutas ako or gumagamit ako ng puncher. Pinupost ko to sa group para iwas damage. Sabi nila butasan na lang daw. Sa totoo lang, ang dami ko ng puncher guys. Ito na isa nakatali Ayan katunayan kalawangin na talaga siya. Marami na akong naging puncher, 4. 2 3mm at 2 6mm. Kaso ang problema dito, pumupurol kasi to guys. Ito nga pag nagpa-puncture ako, hindi na talaga siya totally nakakabutas. Na lang siya, gitla na lang. Parang konti na lang, ikaw na lang ang tutulong para mabutas.
Tinutusok ko na lang sa ganito para diretsong butas na. So yan guys, yung mga ganito binubutas ko yan kasi meron akong mga sabitan na ganito, square hook yan guys. Matagal ko na yung ginagamit, kaso ang problema ko dito sa lagayan na ginawa ng pinsan ko, binubukpok na. Kaya, yung iba ay natatanggal na kasi wala na silang pinagkakapitan. Meron ditong isang parte na natatanggal na nasa na gayon? Natatanggal na yung square hook kasi wala na tong laman. Kaya lagi akong nagwawalis dito kasi yung bukbok, ayaw ko nang may natatapakang bukbok. Yan, nalalaglag siya. Ang hirap linisin guys nung bukbok dito. So, kulang na nga rin lang to sa pintura. Dapat pinapipinturahan. Kaso marami akong trabaho. Pag pinapinturahan yan, tatanggalin ko lahat ng laman yan. Tapos pipinturahan, ibabalik. So, niisip ko palang nahihirapan na ako. Kaya hindi ko magawang papinturahan guys. So, yung ating mga alak, wala na tayong soju. Ito nga nag-fade hindi ko na na bebenta kasi dinisplay ko yan doon sa harapan sa estante. Doon sa part na yon, dinisplay ko doon. Minsan pag tanghali na ako nagigising ay hindi nakababa ang trapal, naiinitan. Kaya yan yung problema pag naiinitan yung ating paninda, yung label nagfi-fade. So yan, tapos magche-check tayo ng mga wala ng items. Ito, may po-forward lang natin to. So yun guys, tapos dito yung bago nating organizer, ang ganda. Nung isang araw ko lang to binili, shinare. Pero yung mga napuno nating nakalagay dito, ayan, punong-puno yung Magic Sarap. Ang lakas nila sa Magic Sarap. Paubos na agad, pati yung ating hinimay dito ng mga yan. Ayan, paubos na agad, i-refill na ulit natin. Tapos ito, sobrang benta nitong kasalo. Yan. Na sila? Bitin na sila dito sa size na ganito. Wala na akong Lucky Meat Chicken. Isa na lang. Dito siya nakapwesto. Bitin sila sa ganito. So, pinagsama-sama ko na dyan yung mga pansit canton at in-adjust ko na siya dito. Hinilera ko na dyan. Kasi yung estante ko dito ay pinaharap ko dyan. Ang problema ko pag kumukuha ko ng candy, umihigot po ako dito. So, gusto ko sanang baliktarin. Dati kasi nakabaliktad to Baka mamaya na lang. Tapos, ayan yung ating mga candy. Mga nakapatong lang dito. So, marami na tayo napaubos. Yung isang ganito na share ko sa inyo, ubos na. Nasa nilagayan. Ito, ito ay, ang presyo nito nung binenta ko to ay 4 for 5 pesos. Pero, dahil mas mahaba ito rin yung laman niya kasi binilang ko. Nung binilang ko at naghiwa-hiwalay, hindi na siya nagkasya dito. Kaya dito na, may tao. Ay, shucks. So yun guys, yung ating kanina magkano? 300, 600 na ngayon guys. Ayan. Meron kasing mga nagpapaprint na mga magulang dito na pinapasa ng teacher, kawawa din yung mga parents na pinapasa ng teacher para hindi na magsulat yung bata or hindi magsulat yung teacher. Tapos pinapaprint doon sa magulang, ididikit na lang sa notebook ng bata. So sabi ko, ang babait nyo naman, hindi kayo nagre-reklamo sa teacher. Sobrang dami, 29 pages yon. Tapos may photo pa. Ang presyo ko dito, pag text lang sa isang short typewriting, puro text, ay 5 pesos. Yun na yung minimum sa print ko. Pag may photo, may mga picture, kung matakaw sa ink or sobrang daming kulay, ayan, mas mahal yung presyo ko. Madalas pag ganoon, pag madamihan, dinidiscount ko na. Imbis na ang presyo ay 8 pesos hanggang 10 pesos, katulad nung dapat pag 7, dapat pang yun 8 pesos yung print, ginawa kong 6 pesos. Colored siya.
Tapos may mga text din. So, malaki yung na-discount tong ano kasi naaawa na rin ako sa mga magulang. Benta rin tayo ng mga kape dahil maaga pa, kape at saka yung mga pansit canton. Nabitin tayo dito. Ang presyo ko na nito dahil mahaba ito ay 3 pieces for 5 pesos. Kasi binilang ko siya ay 226 lang. Samantalang yung maiksi ay parang 295. So, 3 pieces for 5 pesos at 2 isa. Pag isa lang ang bibilhin. Mas mahaba siya. Sobrang benta. Naku, binalik-balikan ng mga customer kong ba. Ko alam kung dahil bago siya. Ganun kasi pag mga bago yung paninda ko, binabalik-balikan basta nagustuhan nila. Katulad nung aking jamin. Yun yung in-order ko. Ilang pack na lang yan. Diba? Ilang peraso ang inano ko niyan. Binili ko sa Shopee. Sobrang benta niyang jamin. Binalik-balikan nila. 3, 4, 5 pesos yung benta ko. So, yan lang guys sa video ito mga kasama. Hindi ko kaagad kasi nakabit. Kaya iba na yung damit ko ngayon. Kinabukasan na ito. So, yan. Actually, kinabit ko dito. Tinesting ko. Tinignan ko muna kung ano magiging kaganapan na makikita ko sa CCTV or sa record kung nakaalsa yung ating CCTV. Pero, syempre, ganun pa rin. Mas maganda ay kung dito sana. Pero ano pa rin lang yan, testing pa rin yan kung ano yung masasagap niyang record dito. So, siguro tatanggalin ko na lang yung mga nadetect niyang mga gumagalaw na nakasabit. Kasi kaya ito nakasabit, ito yung mga favorite ng langgam. So, dahil, ayan, mainit na naman, lalabas na naman yung langgam. Ayan o, mga nakasabit. Ibig sabihin yan ay mga nilalanggam yan. Kaya mga nakasabit. Ito kasi mahina ang packaging nito eh. Mga big boy at saka yung pritong bangus malakas sana sa akin to. Kaso kalaban ko ilanggam. Wala na rin ako dito mga tindang buns kasi yun din yung hinahabol ng langgam. Mabango yun sa kanila. So yan lang guys sa video ito. Salamat po sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel Lisel Domdom. Bye bye. Happy selling. God bless. Bye bye. Yan. Ikot siya ng ikot. Dami niya nakikita kasi. Punta tayo dito.